Hello, ayan. Naka-on na po. Five, 10, 12 minutes bago tayo magsimula ng ating afternoon service. Shaking. Meron silang leadership issue. Pinila kapag sumalungat sila sa meeting, minsan may branding. Kaya tinatanong nila kung how ang RGBC pa mag-decide sa financial matters. It's a congregation of us. Congregation of officers will submit it. Paano yung pag may sumasalungan? Dapat ipensahan lang yung sumasalungan. May wisdom ba yung dahil? Oo. Kung wala, nakikita naman ng congregation. Paano sa isang congregation? Naging ganito rin sa RGBC. Involve ang congregation sa wala mo sugar. okay lang. Pariwanan ko kasi siya. Sabi niya, ano kasi sa CRBC ko ba niya? Nila ko contemplate na meron kasi siya palis. Okay na ba? Itong mag-asawa contemplate na siya. Natabihan namin yan ni Israel. Dito? Hindi, sa Asus Conference. Tapos kada pag nakatabi na sa amin, si Paul Mendoza, yung na-ordain sa Rodriguez. Isa rin yan. Especially mention pa nga ng kailan sa akin guys. Nung nasalita si Paul Mendoza. Yung mga tumulong sa kanya, gusto niya. Sabi nga, kita kasi Pastor Diego nasa labas. Kasi puno eh. Sabi nga, malaki ang tulong ng Pastor Diego sa
ano lang ako eh, 30, early 30s lang. Ah? Ano siya? Jeremy Walker. Gusto namin na ito yung design. Tinulungan siya ng church ni Jeremy. Bigyan siya ng 50,000. Narinig kayo man para hindi na siya makapag-full time siya ngayon. Sa kondo. Yung support natin siya ni Jeremy. Sabi ko, ano yan? Intermediation of RBC. Hindi, basta one-on-one ako medyo. Tapos sabi kami, hindi ko na, may alam ko ba na si Jeremy na kailangan ko. Si Andrew. Sabi ko, si Andrew na yun. Si Andrew siya pa rin. Kasi gusto na mag-full-time. Gusto na siyempre kailangan niya pakainin yung pamilya niya. Ano lang dinamit kaya yung 20,000. Kaya lang namin pag-aralin. Siguro magiging ng allowance. Siguro sabi ko, pag-aralin sa GMA. Sabi ko, bakit? Nagtitinda namin. Lola. Sa namin mag-design. Meron once a month na sa isang maliit na ano naman yun, mas senior sa kanya. Pero mas okay ang theology dito kasi mas ano to eh, mas reader ito eh, si Ismael. Kasi yung mga books na binabasa ko, nababasahin niya. Tapos sabi niya, mahal sabi ko, Wait, kami tayo. yes, isang Renin. Exposition based on 17th century particular. So yung kanyang tinuturo, ano yung paniniwala? Kaya na, maganda ito. Kaya go to your source. Say from the horse's mouth. Ito yung framers ng ating constitution. Kaya hindi ka gagawa niya sa interpretation. Sabi niya sa Renin, yung 17th century practice, malaki ang pagkakaiba ng 20th century understanding. Kasi yung wordings na ginagamit sa confession, kumisan, just one word, bago yung order. Kaya dapat, kumain natin yung sentences. Kaya yun yung iba naman yun. Kay Robin Tuba yung yung modern ayun sa chapter by chapter modern exposition. Ang kagandahan nito ay kay James Rennie, 17th century yung ang basa mo ba yung kanina how they approach the meeting tapos yung excommunication, meron silang step 1, 2, 3. Pare na rin tayo maganda sa ating afternoon worship service. Medyo may pila na naman ngayon sa restroom. Meron pa tayong 5 minutes na maganda para pumunta sa afternoon worship service. Bakit? Konti sa akin eh.
Malaki ba yung takip ko kanina? Nakatalikod ako. Sandali lang. Sandali lang po. Kailangan mo pa pala yung notes ko At sa mabuti lang sa inyo. Parang si Mon ng Pastor Mon ang gumawa mo ng para may compare. Kasi one-liner na. ito parang one-liner, pero kahit pa paano may idea. Oo. Forward na lang sa akin siya. Nakita mo ba yung problema nila CRC? Kitay mo yung lulog. Kitay mo si Kuya. Ilulog ko lang yun. Yun. Opo. Yun yung point na yung problema nyo kasi Kinontain nila sa hindi ko alam kung saan nagkakaroon. Hindi kaya pa for ano? Kasi sa concept na pag-uslan kasi siya yung constant na pinaka. Fidel?
service, sa ating mga masugid na taga-subaybay sa FB live streaming, kayo ay nasa nakikibahagi dito sa Redeemed by Grace Baptist Church. At ngayong hapon, tayo ay sumasamba sa ating Diyos. Nais kong basahin itong Genesis chapter 2, verses 1 to 3. Genesis chapter 2, verses 1 to 3. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day God finished his work that he had done. And he rested on the seventh day from all his work what he had done. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all his work that he had done in creation. Ating binasa ang Genesis chapter 2, verses 1 to 3. Ito yung culmination ng ating Panginoon from His creation work. Nilikha ng Diyos ang mundo at ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. At naroon ang kainaman nun siya ay sa ikapitong araw siya ay nagpahinga. Ito ay magandang paalaala sa atin na ang Diyos ay gumawa ng 6 na araw at sa ikapitong araw siya ay nagpahinga. Ito ay institution na ang Panginoong Diyos ay nagbibigay na ng pagtuturo na ang lahat ng mga tao ay kailangang mangilin o maglaan ng isang araw para magpahinga. Ito'y kabutihan para sa ating mga katawan, isipan at sa ating spiritual na mga bagay. At paalaala rin na ang Diyos ang ating manlilikha. Kung kaya't dapat tayo ay naroon ang ating pasasalamat bilang kanyang mga nilikha, naroon ang ating pagsamba at pagtanaw natin sa isang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ito rin ang pagkakataon natin, magkapatid, na magkasama-sama sa panambahang ito, sa lugar na ito upang mapagpala ng pangangaral salita ng Diyos. Kung kaya't nawa sa ating pagsasama-sama natin ito, tulad ng sinabi niya at na binasbasan niya, binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at ginawang banal. O para mapanatili natin na ang araw ng Panginoon na isang banal, ay nawa maituon natin ang ating puso't isipan sa ating pagsamba, sa ating pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, sama-sama nating pananalangin, at ang ating espiritu at katawan ay handa sa pagsamba sa ating Diyos. Kaya't nawa tayo ay sumamba sa ating Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Nais kong pong magbahagi or mag-announce muli itong God's Plan of Salvation. Sa Ingles, ito po yung ating tracts. Ito yung buod ng ating pananampalatayang Kristiyano mula sa paglikha ng Diyos hanggang sa kanyang pagliligtas at kabanalan ng kanyang mga anak. Sa mga nais magbahagi rin ito, kumuha ng kopya mamaya, at sa mga kaibigan natin na nais magkaroon ng kopya ng libre ay maaring magbigay kayo ng comment or magpadala ng message sa comment section ng doon sa ating FB page sa Redeemed by Grace Baptist Church. At sa pagpapatuloy po natin ay ating awitin ang hymn number 8. Pagkatapos po nito ang ating opening prayer. What though I cannot break my chain. Inaanyahan ko ang lahat na tumayo. Awitin po natin ito. O worship the Lord. Okay, I'm sorry. O worship the Lord in the beauty of His holiness. Hymn number 7.
Comfort thy sorrows and answer thy prayerfulness, guiding thy steps as may best for thee be. Fear not to enter his courts in the slenderness of the pool, thou wouldst reckon as thine. Truth in its beauty and love in its tenderness, these are the offerings to lay on his right. This though we bring them in trembling and fearfulness, he will accept for the name that is near. Mornings of joy give for evenings of tearfulness, trust for our trembling and hope for our fear. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Bow down before him, his glory proclaim. With gold of obedience and incense of lowliness, kneel and adore him. The Lord is his name. Tayo ay manalangin. Ama namin Diyos, narito kami sa inyong pong harapan, nagpapakumbaba at humihingi, Panginoon, ng inyong kapatawaran sa mga pagkukulang namin. Sa aming pong pagsamba, ay tanggapin mo ito sa pamamagitan ng sa katwiran ng aming Panginoong Hesukristo. Dalangin namin sa aming pong pagsamba na ito, tulay na aming kinikilala na ikaw ang aming manlilikha, ikaw ang aming Diyos na banal, kung kaya't kami ay nakalalapit sa iyo dahil sa katwiran ng aming Panginoong Hesukristo. Nawa maituon namin ang aming pong pagsamba ngayon sa pakikinig namin ng pangalan salita at sa aming mga sama-sama naming pag-aawitan ay mabigyan namin ang totoong pagluwalhati lamang sa inyong pangalan. Samahan kami ng banal na Espiritu upang sa gayon sa bawat salita na maririnig namin mula sa inyong mga ngaral ay maging pagpapala sa bawat isa po sa amin. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo na po ang lahat. At sa pagpapatuloy ng ating scripture reading sa New Testament, nasa John chapter 8 tayo, nagpapatuloy. Babasahin natin ang buong kabanata ng John chapter 8. Mula verse 1, But Jesus went to the Mount of Olives. Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst, they said to him, Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now, in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say? This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote his finger on the ground. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. And once more he bent down and wrote on the ground. But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones,
And Jesus was left alone with the woman standing before him. Jesus stood up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She said, "No one, Lord." And Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on sin no more." Again, Jesus spoke to them, saying, "I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life." So the Pharisees said to him, "You are bearing witness about yourself. Your testimony is not true." Jesus answered, "Even if I do bear witness about myself, my testimony is true. For I know where I came from and where I am going, but you do not know where I come from or where I am going. You judge according to the flesh. I judge no one. Yet, even if I do judge, my judgment is true, for it is not I alone who judge, but I and the Father who sent me. In your law, it is written that the testimony of two people is true. I am the one who bears witness about myself, and the Father who sent me bears witness about me." They said to him, therefore, "Where is your Father?" Jesus answered, "You know neither me nor my Father. If you knew me, you would know my Father also." These words he spoke in the treasury as he taught in the temple. But no one arrested him because his hour had not yet come. So he said to them again, "I am going away, and you will seek me, and you will die in your sin. Where I am going, you cannot come." So the Jews said, "Will he kill himself, since he says, 'Where I am going, you cannot come'?" He said to them, "You are from below, I from above. You are of this world. I am of this world. I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am He, you will die in your sins." So they said to him, "Who are you?" Jesus said to them, "Just what I have been telling you from the beginning. I have much to say about you and much to judge. But he who sent me is true, and I declare to the world what I have heard from him." They did not understand that he had been speaking to them about the Father. So Jesus said to them, "When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own authority, but speak just as the Father taught me. And He who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to Him." As he was saying these things, many believed in Him. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." They answered him, "We are offspring of Abraham and have never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free?" Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. The slave does not remain in the house forever. The Son remains forever. So if the Son sets you free, you will be free indeed. I know that you are offspring of Abraham, yet you seek to kill me because my word finds no place in you. I speak of what I have seen with my Father, and you do what you have heard from your father." They answered him, "Abraham is our father." Jesus said to them, "If you were Abraham's children, you would be doing the works Abraham did. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. This is not what Abraham did. You are doing the works your father did." They said to him, "We were not born of sexual immorality. We have one Father, even God." Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I came from God and I am here. I came not of my own accord, but He sent me. Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word. You are of your father, the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him.
When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. But because I tell you the truth, you do not believe me. Which one of you convicts me of sin? If I tell the truth, why do you not believe me? Whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. The Jews answered him, "Are we not right in saying that you are a Samaritan and have a demon?" Jesus answered, "I do not have a demon, but I honor my Father, and you dishonor me. Yet I do not seek my own glory. There is one who seeks it, and he is the judge. Truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death." The Jews said to him, "Now we know that you have a demon. Abraham died as did the prophets. Yet you say, if anyone keeps my word, he will never taste death. Are you greater than our father Abraham, who died, and the prophets died? Who do you make yourself out to be?" Jesus answered, "If I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of whom you say, He is our God. But you have not known him. I know him. If I were to say that I do not know him, I would be a liar like you. But I do know him and keeps his word. Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad." So the Jews said to him, "You are not 50 years old, and have you seen Abraham?" Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am." So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple. Nais kong magbigay ng maiksing paliwanag dito sa mga naunang mga talata tungkol doon sa iniharap sa kanya na isang babaeng mga ngalunya upang siya ay makitaan ng mapulaan siya or maakusahan siya ng mga bagay na against doon sa kanya. Ngunit dito ay nakita natin na merong pagtahimik ang ating Panginoong Hesukristo nung siya ay yumuko at nagsulat doon sa lupa. Ang isang bagay na makikita natin dito ay yung kanyang sinabi nung nangungulit ang mga Pariseo sa kanya na kung sino man ang walang sala ay maaring siya ang mauna na bumato sa babaeng ito na mga ngalunya. At unti-unti ang bawat isa ay umalis at naroon na sinabi dito sa verse 9, nais kong basahin uli. But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him. At dito nakita na bakit sila umalis dahil sa verse 7, and as they continued to ask him, he stood up and said to them, "Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her." So naroon na sila ay sila ay nakonsensya. Kinausap sila ng kanilang konsensya na oo nga, no, bakit ako yung maunang bumato samantalang ako ay meron ding kasalanan. So sa pagkagustuhan na paratangan ating Panginoong Hesukristo ng mga bagay na laban sa kanya ay ibinalik sa kanila ng Panginoong Hesukristo ang bintang na ito. Kung kaya't ito ring bagay nito na maging paalaala sa atin na itong ating konsensya sa isang natural na tao ay meron nito, mananampalataya man o hindi. At itong ating conscience na ito ang kinakausap ng Diyos sa tuwing ipinangangaral ang salita ng Diyos. Ito rin yung nagiging guide ng mga magulang o ng mga teachers kapag ipinangangaral yung mga moral duties na gawin ang tama at wag gawin ang masama.
Kaya't sa ating pakikinig, lalo na dun sa mga hindi pa mananampalataya, itong bagay na to na nawa magising yung ating konsensya, na maging malambot ito at magkaroon ng kahandaan na pakinggan ang pangangaral ng salita ng Diyos, upang sa gayon ang mensahe ng Diyos sa atin ay maging pagpapala sa bawat isa po sa atin. Tayo muli ay aawit. Ito ay hymn number 8, bagong himno, What Though I Cannot Break My Chain. Nang nakaupo na lamang, awitin po natin ito. At sa pakinig natin ng pangangaral sa salita ngayong hapon, tinatawagan ko si Brother Ivy. Ang ating mensahe ngayong hapon ay magmumula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 1, talatang 4 hanggang 9. 1 Corinthians chapter 1, verse 4 to 9. Ang bahaging ito ay parte pa din ng introduction ni Pablo sa kanyang sulat, at ito ay pinamagatang Thanksgiving. At ito ay kagawian sa lahat ng sulat nung panahon na yon, maging ng mga sulat na hindi sa mga Kristiyano, kundi yung mga Greek letters na nahukay nung panahon na yon, ay ganito talaga ang format. Magsisimula na magpapakilala kung sino yung sumusulat, at kanya ding magbibigay ng pasasalamat tungkol sa kanyang sinusulatan. At sinusunod ito ni Pablo, ginawa niya din yung convention of writing during their time. Pero hindi dapat natin isipin na ang bahaging ito ay formality lamang para kay Pablo, sapagkat ikinatha pa rin niya ito ng may distinct Christian flavor, at siya nga ay nagsusulat ng may makapangyarihang patnubay ng banal na espiritu. Kaya't ito ay salita ng Diyos na naglalaman ng mahiwagang karunungan para sa atin, na mainam na ating ang pag-aralan at tingnan kung ano ang makukuha nating aral, katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Atin nga ngayong pakinggan ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Babasahin ko mula sa English Standard Version, 1 Corinthians chapter 1, verse 4 to 9. Ito po ang salita ng Diyos. I give thanks to my God always for you, because of the grace of God that was given you in Christ Jesus, that in every way you were enriched in him in all speech and all knowledge, even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift
as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakila naming Diyos, Ama namin sa langit, kami nagpapasalamat sa panahong ito na ibinigay niyo sa amin upang kami ay makapagpahinga mula sa aming mga gawain sa mundo at makapakinig ng iyong salita upang muli ay maitama sa aming mga maling pag-unawa sa aming mga kaisipan na marahil ay nakahaluan na ng mga kasinungalingan ng mundo, at nawa nga ang pag-aaral nito ay gamitin mo upang lumiwanag muli sa amin ang kadakilaan at kaluwalhatian ng iyong biyaya sa mukha ni Hesukristo. Kaya samahan mo kami sa panahong ito at buksan mo ang aming mga puso't isipan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang ang mga katotohanan ng aming maririnig ay maitanim nga sa aming puso at magbunga ng kaligayahan at pagsamba sa iyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating ngang pinapangaral sa lahat ng mga wala pa kay Kristo, mga taong nabubuhay pa sa kanilang kasalanan, pinapangaral natin sa kanila na sa biyaya ng Diyos lamang, sa pananampalataya lamang, sila makakatanggap ng kapatawaran. Hindi nila magagawang ayusin ang kanilang sarili at hindi ito kailanman magiging sapat para mabayaran nila ang kanilang kasalanan at hindi nila magagawang maabot ang hinihiling ng batas upang sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. At ang tanging pag-asa lamang ng lahat ng tao ay sumampalataya kay Kristo, sa kamatayan ni Kristo at sa kanyang pagtupad ng batas, at ito lamang ang paraan para siya ay maging katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Pero sa marami sa atin, kahit ito ang pinangahawakan natin, ito ay tama at dakilang doktrina ng Ebanghelyo, ng biyaya ng Diyos, pagdating sa mga mananampalataya at makakita tayo ng mga nagkakamaling mga kapatid na nahulog sa kasalanan, napunta sa kamalian, ay parang hindi bumabalik sa atin itong katotohanan na ito na ebanghelyo at biyaya lamang ang pag-asa ng tao para maituwid. Ang nangyayari sa mga hindi mananampalataya, ipinapangaral natin sa kanila ang biyaya ng Diyos na sila may kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo. Pero pagdating sa mananampalataya, kapag sila'y nagkamali, ang sinasabi natin, ayusin mo ang sarili mo dahil itinatapon mo ang biyayang ibinigay sa iyo. Hindi ba't ito'y nabaligtad, parang mas madali pa ang buhay ng hindi mananampalataya, at pagdating na ikaw ay mananampalataya, hindi nawala na ang pagpapala na natanggap mo at naging mas mahirap ang daan para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Isipin natin, halimbawa ay nakatanggap tayo ng balita mula sa mga kapatid nating iglesia. Nabalitaan natin na isa sa mga kapatid nating iglesia ay may sitwasyon na merong isang talagang nakahihiyang kasalanan at hindi nila dinidisiplina. Nagkalat na sa buong mundo na may ginagawang kasalanan doon na maging ang mga hindi mananampalataya ay hindi ito tolerate ang ganong klaseng kasalanan at hindi dinidisiplina ng iglesia. Hindi ba ang may isip natin, ano ba naman yan? Ayusin nga nila yung ginagawa nila o sana naman yung mga tunay na mananampalataya doon ay umalis na lang at sumama na lang dito sa RGBC. Baka ganun ang ating maging mas natural na pag-iisip. At kung dumating man na nabalitaan natin na meron ngang mga iba pang iglesia o mga iba pang samahan na nagkalito-lito na tungkol sa resurrection at ginagawa nilang, binababoy nila ang Lord's Supper at ginawa ito panahon upang mag-inuman, hindi ba iniisip natin na itong iglesia na to, mukhang hindi na yan tunay na iglesia, kailangan na silang itapon, kailangan na silang iwan. At sana nga maligtas pa doon ang mga tunay na mananampalataya. At ang mangyayari kung dumating man sa prayer meeting at ipapanalangin ito, siguro ang lalabas na panalangin sa atin para sa kanila ay, nawa Panginoon, parusahan mo ang mga masasamang iyon, idisiplinahin mo ang kanilang sila para sila'y maituwid
At sana nga kung kailangan man, mawasak na ang iglesia na yun at mapunta na lang sila sa mga mas mabubuting iglesia. Kung titignan natin, ibang-iba mag-isip ang apostol ng Diyos na tinawag ng Panginoong Hesukristo na si Pablo, na siguro meron sa kanyang natural na pag-iisip na katulad nun sa atin. Siguro kung mensahe lang niya ang dadali niya, iisipin din niya ano ba naman tong iglesia na to, hindi naman ganyan ang tinuro ko sa kanila. Pero dahil nga tulad ng sinabi niya sa kanyang panimula na siya ay apostol ng Diyos, na tinawag ng Diyos kay Hesukristo, ang dadalhin niyang mensahe ay kung ano ang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos at ang pinagkatiwala sa kanya ay mensahe ng biyaya. Kaya't ang kanyang, nung mabalitaan niya ang lahat ng kaguluhan sa Korinto, ang kanyang sinabi tungkol sa kanila ay, "Give thanks to my God, always for you." Hindi ba ito'y kakaiba? Isipin nyo nga kung kayo ang nakatanggap ng ganong klaseng balita tungkol sa ibang iglesia. Lalabas ba sa ating mga panalangin, "Salamat Diyos sa iglesyang yun"? Ito ay isang nagmumula lamang sa isang pag-iisip na puspos ng banal na Espiritu na talagang maliwanag sa kanya ang ebanghelyo, ang biyaya ng Diyos. Nakita man niya ang lahat ng napakatinding kaguluhan, kamalian sa buong iglesia na iyon at ayun nga, napakalalalim na talagang karumal-dumal na mga kasalanan, maging sa mga mahalagang doktrina ng iglesia ay meron ng mga kamalian, pero ang panimula ni Pablo at ang nakikita niyang paraan para maitama ang mga iyon ay una mabalik muna sa kanila ang pagtingin sa biyaya ng Diyos. Kaya sinabi niya sa simula ay, "Give thanks to God always for you." Itong ganitong klaseng panimula na ito ang kanyang opening message to them, parang ang ginagawa ni Pablo ay pagdating naman sa mga later chapters, actually simula pa lang sa sa verse 10 ng chapter 1, ay magbibigay na siya ng mga instruksyon tungkol nga sa mga kamalian na kanyang nabalitaan. So, meron pa din namang mga pagtatama na gagawin na ituturo si Pablo sa kanila kung paano nga itama ang lahat ng iyon. Pero dito na sinisimula niya muna sa pasasalamat sa Diyos, ipinapakita niya o binibigyan niya ang halimbawa ang kanyang sarili na ang lahat ng pagbabagong ito ay mangyayari lamang kung sila ay may pagkaugat sa biyaya ng Diyos. Kung sila ay may unang pag-unawa sa napakadakila ng mga ikinaloob sa kanila at magsisimula sila sa pusong nagpapasalamat. Kaya sinasabi ni Pablo, "I give thanks to my God always for you." Parang iniimbitahan niya ang mga Korinto na mag-iba ang kanilang pag-iisip. Natuon siguro ang kanilang kaisipan sa mga gawain, sa kung anong tama, kaya ang nangyari ay nag-aaway-away sila, nagpapataasan sila sa kanilang mga gifts, at siguro yung mga debate tungkol sa resurrection, sa disiplina, yung kanilang mga pagdedemandahan, ay ang ninanais nila ay na magkaroon ng paglulutas kung sinong tama, sinong mali. Pero ang ginagawa ni Pablo, kailangan nyo munang makita na ang lahat kayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos kay Hesukristo, at ito lamang ang pagmumulan, pag-uugatan ng maaaring pagbabagong mangyari pa sa inyo. Kaya hindi agad-agad na pumunta si Pablo sa kanyang mga pagtatama sa kanilang mga kamalian. Una ay inilatag niya muna kung saan ito magmumula. Kailangan magkaroon ang lahat ng ang iglesia ng Korinto ng pag-unawa na ang pag-asa lamang nila na magbago ay magsisimula sa kanilang pagkilala na sila'y biniyayaan na ng Diyos, ipinagkaloob na sa kanila ng Diyos ang isang buong kaligtasan, at sa ganitong klase ng pag-asa at pananampalataya, dito lamang sila magkakaroon ng kakayanan at kaligayahan na mamuhay nga ng matuwid. Dalawang bagay ang makikita natin na ibinigyan din ni Pablo, na tinuturo niya sa mga taga-Korinto na ito nga ang kanilang maging pag-iisip. Ginawa lang ni Pablo na ginamit nga niya yung convention noong panahon na yon na ganito magsulat, magsisimula ka sa Thanksgiving. Pero ito'y ginamit ni Pablo upang maitama ang kanilang pag-iisip, maturuan sila na maituon ang kanilang, ang maging pagtingin nila sa lahat ng bagay na meron sila ay nagmumula sa Diyos.
at sa ganung paraan ay ang kanilang magiging pamumuhay, ang kanilang magiging pagtatama at pagbabago ay nakaugat lamang sa pagkilalang inibig ako ng Diyos, kaya ngayon iibigin ko rin siya. Ito nga ang unang binigyan diin ni Pablo na kanilang matutunan na makilala upang sila ay magkaroon ng puso na laging nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Una ay ang biyaya na ipinagkaloob na sa kanila o mga kaloob na ibinigay sa kanila, gifts already granted, at pangalawa ay biyaya na ibibigay pa lamang, grace still to be given. So una, tingnan natin kung paano ginagabayan sila ni Pablo na magkaroon muna ng pasasalamat sa mga regalo na ipinagkaloob na sa kanila. So nagsimula si Pablo, sabi niya, I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. That in every way you were enriched in Him, in all speech and all knowledge, even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift. So dito, sinasabi ni Pablo na napakarami ng ibinigay sa kanilang kaloob, napakaraming biyaya ang ibinigay sa kanila. Binanggit niya dito na they were enriched in all speech and all knowledge. Ito ay nung panahon na meron pang miraculous spiritual gifts na natatanggap ang mga mananampalataya. At ang tinutukoy dito na speech and all knowledge probably ay patungkol doon, na sila ay nagkakaroon pa ng mga revelation from God dahil hindi pa naman nabubuo ang New Testament noong panahon na yon, at kumakausap ang Diyos sa kanyang diretso sa mga mananampalataya. Sila ay nakakatanggap ng special revelation, at yun yung tinutukoy na they were enriched in speech and knowledge. Yung speech na tinutukoy, possibly yung speaking in tongues, na sila ay may kakayanan na magkaroon ng kaalaman bigla na hindi naman nila inaral tungkol sa ibang lengguwahe. At sa ganung paraan ay kaya nilang maipangaral ang ebanghelyo ng Diyos maging sa mga tao na mula sa ibang bansa, mula sa ibang bayan, at na-communicate nila ang gospel of God kahit na iba ang lengguwahe na kailangang gamitin. So, meron silang gift of tongues, meron silang gift of knowledge na ipinagkaloob sa kanila. At dahil dito ang pagkakasabi, they are not lacking in any gift. Walang kahit anong pagkukulang. So, noong nakita ni Pablo na maraming ang pinagkalooban sa kanila ng ganito, wala daw pagkukulang. Nasa kanila marami sa kanila ang may ganitong kaloob, marami sa kanila ang may karunungan upang lumago sa pag-ibig sa Diyos. At ang pagkakasabi pa, they are not lacking in any gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. Na para bang walang pagkukulang sa inyo habang naghihintay kayo ng higit pang biyaya ang pagpapakita sa inyo ni Hesukristo ng mukaan. So, nandun na sa inyo ang lahat, at ang dadating pa na lalo ay ang hinihintay nyo na lamang na masabi nating hindi pa ipinagkakaloob sa inyo ay na makita nyo si Hesukristo, na wala nang kulang sa inyo at hinihintay nyo na lamang na ipakita pa sa inyong mukaan si Hesukristo. So nasa kanila daw lahat, at ginagawa ni Pablo na kilalanin nyo ang mga biyaya na yan na nagmula sa Diyos. Simula noon ay magkakaroon sila ng pasasalamat, at siguro mag-iiba ang kanilang ugali at mga ginagawa sa iglesyang iyon. Ang malaking problema, at ito ang unang problema na itatakel ni Pablo sa kanyang sulat, ay sila'y nag-aaway-away, sila'y nagpapataasan, at sila rin ay nagmamalakihan ng kanilang mga gifts. So, minamaliit nung ibang may speaking tongues, yung mga may gift of knowledge or may gift of service or kung ano pa mang ibang kaloob sa kanila. Sila'y nagpapataasan, nagpapalakihan, na tingin nila ako'y higit sa iyo at yung sa iyo ay hindi masyadong mahalaga. At ang ginagawa ngayon ni Pablo, tinuturuan sila na ang lahat ng yan ay kaloob sa inyo ng Diyos. At kung magkaroon ka lamang ng ganong klaseng
pagtingin sa kaloob sa iyo, meron ka na agad pagmulan ng pusong nagpapasalamat at ito'y lalago sa pag-ibig sa Diyos, kaligayahan na paglingkuran nga siya at mamuhay ng matuwid ayon sa kanyang mga kautusan. So dito pa lamang na nagpumunto si Pablo sa mga kaloob na ibinigay sa kanila, ay parang ginigising niya ang mga ito na ang daming pinagkaloob sa inyo, dapat ang inyong puso ay nagpapasalamat sa Diyos at hindi nagmamalaki sa bawat isa. At binanggit rin niya dito sa verse 6 na meron pang higit na ibinigay na sa kanila, higit na biyaya na ipinagkaloob na sa kanila, at lahat ng ibang mga kaloob na ibinigay sa kanila ay dagdag lamang. So nung sinabi niya na ang dami niya nga ibinigay sa iyo, in every way you were enriched in Him, in all speech and all knowledge, ito ay ipinatong lamang sa napakadakila ng biyaya na ipinakilala sa inyo si Jesucristo. Ito yung sinasabi sa verse 6, even as the testimony about Christ was confirmed among you. So ito actually yung pinakamalaking biyaya na natanggap na nila, na kahit wala silang mga gifts of speech and knowledge, kahit wala pang lahat ng yun, kung ang natanggap lamang nila ay the testimony about Christ was confirmed among them, ay meron ng napakatinding biyaya na natanggap sa sila, at ito ay sapat ng maging dahilan upang sila nga ay mag-umapaw sa pasasalamat at pag-ibig sa Diyos. So ito ang pinapakita ni Pablo, na tumingin lamang sa mga pagpapala na natanggap nyo na, at meron ka ng madaling, very accessible way to fan the flames of thanksgiving in your heart. At ito ay magsisimulang magmotiba sa iyo na kumilos nga na ibigin ng Diyos at ibigin ng iyong kapwa. Ito ay nangyari kay David nung isang may pagkakataon na isa siguro ito sa mga pinakamahirap niyang pinagdaanan, na ang nangyari ay inuusig siya ng kanyang sariling anak, sa hinabol at gusto siyang patayin kasi gusto nung isa niyang anak na maging hari. At siya ay nagtago sa isang kuweba, at siya ay maaaring ang mangyari ay napakarami ng nagplano talaga yung kanyang anak kung paano siya papatayin habang siya ay natutulog. Yun ay isang may conspiracy na dahil marami siyang, itong si David, alam mo naman na yung ama mo ay madaming mighty men around him, mahirap yan. Nagplano sila na habang siya ay natutulog, patayin natin siya. Pero makikita natin sa Psalm chapter 3, si David ay nung naipit siya sa isang lugar, ang nangyari lamang ay siya ay nakatulog, at maaari na pwede siyang mamatay. Pero sa verse 5, Psalm chapter 3 verse 5, ay lumabas sa kanya ang pasasalamat na siya ay iniligtas ng Diyos, na siya ay nakatulog. Yun lamang ang pagpapala na kanyang natanggap. Sabi niya sa Psalm 3 verse 5, Psalm chapter 3 verse 5, na I lay down and slept, I woke again, for the Lord had mercy. Nagkaroon siya ngayon ng isang awit ng pasasalamat, pagpupuri sa Diyos, dahil lamang siya ay nakatulog. Na nung panahon na siya hinahabol ng buong sandatahan ng kanyang anak, nagkaroon siya ng ganitong panahon na nakatulog siya at hindi siya namatay. Yun lamang ang pagpapala na natanggap niya. Paggising naman niya ay hinahabol pa rin siya ng anak niya. Paggising naman niya ay nandun pa rin yung kanyang anak na may panganib na dala, na maaari pa rin siyang patayin, ay hindi pa rin sila nagkaayos. So walang ibang nangyari sa kanya, ang natanggap lang niyang pagpapala, nakita niya na siya ay iningatan ng Diyos habang siya ay natutulog. Pero mula doon, sa simpleng biyaya ng yun na kanyang natanggap, ay nagkaroon siya ng isang awit ng pagpupuri na nakatulog ako at ngayon ako'y nagising dahil lamang sa awa ng Diyos. So ito ay isang halimbawa kung paanong ang ating pagninilay-nilay tungkol sa maging sa mga maliliit na biyaya ng Diyos
ay maaaring makapagdulot sa atin ng napakataas na pagpupuri, ng ganitong klaseng katulad ni David na awit ng pasasalamat, at sa ganitong klaseng puso na nagpapasalamat maging sa mga maliliit na kaloob sa atin, ay ang bunga nga nito ay isang buhay na ang umiiral nga ay pag-ibig sa Diyos. Pero hindi lamang maliit na pagpapala ang meron tayo mula sa Diyos, at tayo din ay tinuturuan na wala man tayong makita ng ibang pagpapala sa atin, at ang mangyari man na tayo nga ay tingin natin hindi na tayo binibiyayaan ng Diyos ng kahit ang iba pang mga pagpapalang ito, kung meron lang tayo Hesukristo, kung meron lang tayong kaligtasan, ito'y sapat na para tayo ay magkaroon ng pasasalamat sa Kanya, dahil nga ito ay napakatinding biyaya. Ano pa man pinagdadaanan natin ngayon, tayo man ay malugmok sa hirap, mapaligiran man tayo ng kasakitan at wala na tayong magawa sa lahat ng gusto natin, dahil meron tayong kaligtasan kay Hesukristo, na sa pananampalataya lamang tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan. Ito'y sapat ng biyaya, sapat ng pag-ibig ng Diyos sa atin, na ito'y na maaari ng maging pag-ugatan ng walang hanggang pasasalamat para sa atin at pag-ibig sa Kanya. Kaya nga ito ang tinuturo sa atin ni Pablo sa Romans chapter 5 verse 8 at ni Juan sa 1 John chapter 4 verse 9. Kung ating hinahanap ang patunay na iniibig tayo ng Diyos upang magkaroon tayo uli ng bagong sigla na ibigin siya, dahil nga naniniwala tayo ang ating pag-ibig sa Diyos ay tugon lamang natin sa pag-ibig niya sa atin. So minsan ang ginagawa natin, paano ko inibig ng Diyos kahapon? Itong mga pagpapala niya, kaya ayan, meron ako ngayong dahilan para mamuhay ng para sa Kanya. Or iisipin natin, ito lang mga providential na gifts niya sa atin, ito lang yung mga nag-uudyok sa atin na ito mga ipapagpasalamat ko dahil pinagpala niya ako last week, hanggang ngayon ginagabayan niya ako sa aking trabaho. Pero sinasabi sa atin nga ni Pablo at ni Juan, at parehong-pareho kanilang lengguwahe, so siguro ang mga apostol ay nagkakaisa sa ganitong klaseng pag-iisip, na ang pag-ibig ng Diyos ay nakikita natin sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Yun yung lengguwahe nila sa Romans 5:8 at 1 John 4:9, na this is the love of God, or in this is the love of God manifest, that while we were still sinners, Christ died for us. At kung wala man tayo ng maalala, tingin ko imposible talagang mangyari yun, dahil nga maging ang ating paggising pagkatapos nating matulog ay mainam na makilala nating ito'y biyaya sa atin. Pero kahit na mabulag man tayo sa lahat ng iyon at di na natin makita na patuloy ang Diyos na pagpapala sa atin, nawa ay matutunan pa rin nating alalahanin na si Kristo nga ay namatay para sa atin habang tayo makasalanan. At ito'y sapat na, wala man tayong matanggap na mula pa noon, ito'y sapat na para tayo ay magkaroon ng walang hanggang pasasalamat at pag-ibig sa Kanya. Kaya maganda talaga yung maging yung gawain natin na yung pagkain ay pinapasalamat natin. Sapagkat nga ang ating mga pagkain, usually ikaw ang nagluto nun, ikaw ang naghirap na ihanda yun para sa iyong mga kasama, at para magkaroon ka nung yung pinamili mong yun, nagtrabaho ka, so ikaw yung naghirap. Pero meron tayong pagkilala, bago tayo kumain, meron tayong pagkilala na ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos sa akin. Kaya meron pa din tayong pagpapasalamat na iginagawa, salamat Diyos sa pagkain ito. At ito ay nagtuturo sa atin na makilala na itong mga ito, kahit na dumaan sa sarili kong pagpapagal sa trabaho, sa sarili kong pagluluto, dumaan sa sarili kong kamay, nakikilala ko ang pagkilos ng Diyos na ito nga ay biyaya niya sa akin. Ito nga naging dahilan ng galit ng Diyos sa Hosea chapter 2 verse 8, nang sinabi na they did not know that it was I who gave them bread and the wine which they used for Baal.
So, yung isang problema sa kanila noon, hindi nila nakilala na yung mga natatanggap nila ay pagpapala sa kanila. At dahil wala silang pagkilala na ito'y nagmumula sa kamay ng Diyos, hindi sila nagkakaroon ng pasasalamat at hindi sila nakakakita ng dahilan na magpuri sa Diyos at ibigin siya. Itong simpleng paraan na magkaroon ng puso ng nagpapasalamat ay nagbubukas sa ating isipan na makita nga na ang lahat ng bagay ay mula lamang sa biyaya ng Diyos at marapat nga lamang na ako'y mamuhay ng nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya. Pero hindi lamang mga nakaraang pagpapala ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, ipinangako din niya sa atin na hanggang sa huli tayo'y Kanyang sasamahan, tayo'y Kanyang iingatan, at pagdating mismo ni Kristo, tayo ay haharap sa Kanya guiltless on the last day. At ito ay isa na namang pagpapala sa atin na maaaring magmotiba nga sa atin na ayusin kung anumang kamalian ang ipinamumuhay natin ngayon. Nung sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto sa verse 7, so pagkatapos daw silang pagpalain ng lahat ng mga pagpapala, so that you are not lacking in any gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. Siguro, iisipin natin parang hindi wise sabihin ito na sa isang iglesia na mukhang nagiging kampante sa biyaya ng Diyos. Dahil sa kanilang pamumuhay ay parang ang dami nilang hinahaya ang kasalanan, ang dami nilang hinahaya ang kamalian. Hindi ba dapat ang mas wise na strategy para sila ay magising sa kanilang konsyensya ay wag natin silang bigyan ng assurance of salvation? Baka mas mainam para sa kanila na mangamba para ayusin nila ang kanilang buhay. Pero si Pablo ay idineklara sa kanila, bago pa sila itama, sinabi sa kanila ay na nagpapasalamat na siya na He will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. So para bang ibinibigay na agad ni Pablo sa simula pa lamang, wala pa siyang itinatama sa kanilang mga kamalian, wala pa siyang ina-address, sinasabi niya na siya ay nagpapasalamat na sa Diyos na dadalhin niya kayo sa huling araw ng walang kapintasan. At ito ay ang mahiwagang katotohanan ng Ebanghelyo, ang tinatawag ng The Gospel Mystery of Sanctification, na ang kabanalan, ang katuwiran ay sumusunod sa biyaya. Nauunang matanggap natin na tayo ay inibig ng Diyos, nauunang mabuksan ang ating puso na manampalataya na iniibig tayo ng Diyos at tayo ay ligtas na at tayo'y tatayo sa Kanyang harapan ng walang kapintasan, at ito ang magdadala sa atin na mamuhay na talikuran ng ating mga kasalanan. At ito ang hindi maunawaan ng natural na pag-iisip ng tao. Iniisip natin na kapag binibigyan natin ng katiyakan ng isang tao sa kanyang kaligtasan, siya ay mawawalan ng gana na ayusin pa ang kanyang buhay. Pero ito ay itinatanggi ng ating tradisyon. Makikita natin sa Canons of Dort, fifth main point of doctrine in the rejection of errors. Nandun sa article, sa rejection of errors, nandito sa article 6. So, sinasabi na we reject that the teaching of the assurance of perseverance and of salvation is by its very nature and character an opiate of the flesh and is harmful to godliness. So sinasabi ng ating tradisyon, Reformed tradition, na hindi namin sinasang-ayunan na ang pagtuturo ng katiyakan ng kaligtasan ay nakakapagpahina ng loob at ito ay nakasasama sa pagkamakadiyos, sa mabuting asal, sa panalangin, at sa mga banal na gawain. At sinabi dito na
They do not know the effective operation of God's grace and the work of the indwelling Holy Spirit. And they contradict the Apostle John, who asserts the opposite in plain words. Sabi ni John, sa 1 John chapter 3, verse 2 to 3, sabi niya, "Dear friends, now we are children of God, but what we will be has not yet been made known." So, sinasabi ni John sa kanyang mga sinulatan na ngayon anak na tayo ng Diyos pero hindi pa ganap kung ano ang magiging ating last state. So what we will be has not yet been made known. But we know that when He is made known, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure. So, sa pag-unawa ng Reformed tradition dito kay Juan, ay itong pag-asa na siya nga ay gagawing banal ng Diyos sa huling araw, na hindi titigil ang Diyos hanggat ikaw ay maging puspusang banal, ito ang magbibigay ng lakas ng loob sa mga mananampalataya na itong magbibigay sa kanilang gana na talagang ang ayusin at talikuran ng kanilang kasalanan. Noong panahon na ako'y nagsisimula pa lamang na mag-aral ng German, dahil nga nagtapos ako ng philosophy at wala akong makitang trabaho na may kikitain akong para mabuhay. So, naghanap ako ng pwede kong aralin ng walang bayad kasi ayoko nang magpasagot pa uli sa magulang ko kasi pinag-aaral na nila ako. So, naghahanap ako ng pwede kong aralin at nakita ko ang language, nakita ko ng mga methods sa internet kung paano ito mapag-aralan. At may mga pagkakataon na gusto kong sumuko. At yun yung mga pagkakataon na parang na-overwhelm ako kung gaano kahirap itong naisip kong gawin. Sa tuwing magkaroon ako ng pag-iisip na imposible ito, hindi ito mangyayari, hindi ako ever magiging fluent enough para magkaroon ng trabaho sa language na ito, nawawalan ako ng gana, na panghihinaan ako ng loob, parang gusto ko na lang sumuko at makontento na lang sa kung ano mang pwedeng kitain ng isang philosophy major. Pero kapag meron akong nakikitang pag-asa na oo nga, pwede naman parang mangyari, yun yung nagkakaroon ako ng gana na umabante kahit unti-unti, at nangyari nga din na eventually ay nagawa ko rin magkaroon ng na maka-attain ng level of fluency enough for a job. At ito naman ay napaka-natural lang na psychology of man na kung wala siyang pag-asa, hindi siya tutuloy. At kaya yung pag-alis sa, yung laging pag-discourage sa mga tao at pananakot sa kanila na kailangan mong ayusin yan, kung di itong napakatinding panganib na mangyayari sa iyo, ay sa totoo lang hindi gumagana. At ito'y mas nakapanghihina pa ng loob. Ito nga sabi ni Spurgeon na nung binabanggit din niya ang misteryong ito tungkol sa Ebanghelyo, na sabi niya maraming nagsasabi na itong Gospel of Grace ay nagdudulot ng katamaran at mas maganda na bigyan nyo sila ng takot na sa matinding paghihirap na pwede nilang kaharapin. Sabi ni Spurgeon, subukan mo nga, pumunta ka sa isang tamad, pumunta ka sa isang taong walang gana sa buhay na natutulog sa daan at pangaralan mo siya na kung hindi niya ayusin ang kanyang buhay, siya ay mamamatay at kailangan niyang humarap sa pagpaparusa. At may kinuwento siya na meron daw isang mangangaral na nakakita ng ganoong tao na isang natutulog sa daan. Nung panahon nila, 1800s pa yon. Ang ginawa ng mangangaral ay dinala niya sa pulis para ayusin, tingin niya, yun ang daan para siya'y mamuhay. At ang kinilabasan lang nung taong yun ay mas lalo siyang nagalit sa lahat. Nagalit siya dun sa mangangaral, nagalit siya sa iba. At nung ang ginawa ay may tumulong sa kanya, nagpakita sa kanya na binihisan siya, pinaliguan siya, pinakain siya, doon siya nagkaroon ng gana na bumangon uli at mabuhay. At ito ang gospel mystery of sanctification na ating pinanghahawakan. Ito ang iba sa ebanghelyo.
ang biyaya ng Diyos ang may kapangyarihang magbago, hindi ang batas. So ito ang yung pinapakita dito ni Pablo din sa mga taga-Korinto na noong simula pa lamang at ito ang kanyang nakitang mas mainam na pag-ugatan ng kanyang pagtatama sa mga kamalian ng mga taga-Korinto ay ibigay sa kanila, ipaalala sa kanila kung gaano na kadakila ang biyaya ng Diyos na naipangako sa kanila, He will present you to Himself guiltless on the last day. Noong ako'y nasa kolehiyo, meron po akong sinalihan na Christian organization. Isang organization ito na nakatulong sa akin, sa kaalaman ko sa doktrina at sa aking paglago sa Christianity. Pero meron kaming mga kakaibang humor na mahilig kami magbiruan. Tuwing matapos ang bakasyon, tuwing sem break, kapag nagkita-kita kami muli, ang aming biruan ay, Kristiyano ka pa rin ba? So, ganito kami mag-usap doon. Maluloko lang talaga kami. Pero meron din kaming mga gawain namin minsan na mag-overnight sa bahay ng isa sa amin, na isa sa aming mga kalalakihan, tapos kami doon ay magkakwentuhan, para lang fellowship lang ng mga brothers. At isa sa mga paborito namin gawin ay alalahanin ang aming mga kalukuhan noon. At tuwing makikita namin yung aming mga nakahihiyang mga pinagsasabi at pinagagawa noon, ay meron kaming joke na thank God for sanctification. Nagpapasalamat kami sa biyaya ng Diyos na tayo ay binago na. So, ito ang kakaiba kay Pablo. Madali lang gawin na kapag binago ka na, ay magpapasalamat ka sa Diyos. Kapag nakita mo na meron ng bunga sa iyo, mas maayos ka na kaysa dati, ay meron kang pasasalamat na sabihin, nagpapasalamat ako sa Diyos, wala na ako dun sa ganong nakakahiyang kalagayan. Pero dito ang ginagawa ni Pablo para sa mga taga-Korinto, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil alam kong ngayon kayong mga nagkakaloko-loko dyan, dahil ako ay may kasiguraduhan na ililigtas kayo ng Diyos mula dyan, nagpapasalamat na ako sa Diyos ngayon pa lamang. So ito ang isang kakaibang pag-iisip ng isang taong nagliwanag sa kanya ang biyaya ng Diyos sa Ebanghelyo. Meron na siyang pasasalamat, ang nakita niya na magulo ang iglesia, ang kanyang naisip ay salamat Diyos at niligtas mo maging ang mga ganitong klaseng tao na maging ang sila ngayon ay makikita ko sa langit at hindi ako madidismaya. Makikita ko sila na banal and siguro naglo-look forward na siya sa napakatinding pagbabago na makikita niya ngayon pa lamang. Ito ang ibang pag-iisip ng taong may malinaw na pag-unawa sa biyaya ng Diyos sa Ebanghelyo. Kaya ito ay isang pasasalamat, tinuturuan sila na magkaroon ng ganung kalalim na pagtiwala sa biyaya ng Diyos na magkaroon na sila ng kasiguraduhan na sa pagdating ng last day, pagdating ni Kristo mismo, sila ay haharap na walang kapintasan. At ito ang magbibigay sa kanila ng sigla, mas lalo na oo nga, ang mangyayari sa akin ay ako'y magiging banal. Haharap ako sa Diyos ng mukhaan, nang wala ng kasalanan. At kaya gagawin ko na ngayon yun. Dahil nakikita ko na ito ang mas maligayang pamumuhay, ito ang mas tamang, ganito ang nilikha para sa akin. Ako'y niligtas para dito, ganito ako tinawag. Yung binanggit nga na you are called to be saints. Ito ang panawagan para sa akin. At dahil sa biyaya ng Diyos, meron akong katiyakan na yun ang aking kahihinatnan, kaya tutungo ako doon. Meron akong pagtitiwala na ang gagawin ngayon, pati ko na makarating ako doon. Yun mas nagbibigay ng lakas ng loob sa isang makasalanang tao na sumunod nga sa batas dahil nakita niya na binigay na sa kanya ang kapangyarihan, kakayanan na dadating nga siya doon pagdating niya sa huli. So sa ganitong paraan, meron siyang kumpletong
napakayamang biyaya na ipinapakita sa kanila, ganito na ang biyaya sa inyo. Dati tinawag kayo, ipinagkaloob sa inyo ang napakaraming mga gifts of speech and knowledge, at maliban doon hanggang sa huli ay hinihintay nyo ang pagdating ni Kristo at kayo'y haharap sa Kanya guiltless on the last day. Ganito kayaman ang ibinigay na sa inyong biyaya, at kaya nga dadating siya sa verse 10, I appeal to you brothers. Doon siya magsisimula na sabihin sa kanila, ito ang mga kailangan nyo gawin. Ito na nga ang mga kailangan nating ayusin. Dahil doon tayo papunta. At alam natin na magtatagumpay tayo laban dito. So, ito ang pamamaraan ng Ebanghelyo, at nawa nga magkaroon din tayo ng ganitong klaseng pag-iisip na mula sa pagkilala ng pag-ibig ng Diyos sa atin, at mas lalo pang pagyamanin natin ang ating pagkaalam sa pag-ibig ng Diyos, yun ang mas magpapalago ng ating pag-ibig sa Kanya. Kaya nga dalangin ni Pablo para sa mga taga-Epeso na mas lalong lumalim ang kanilang kaalaman sa pag-ibig ng Diyos, para ito'y talagang magbunga sa kanila ng mas malalim din, mas mataas ding pagpupuri sa Diyos. Ito nga ay sumasalamin din sa isa pang article sa Canons of Dort, sa Perseverance of the Saints, Article 7, Article 8. Ito ay the certainty of this preservation, na tayo ay iniingatan ng Diyos. Sinasabi dito, ating pinapahayag na pananampalataya, it is not our own merits or strength, but by God's undeserved mercy, that we neither forfeit faith and grace totally, nor remain in our downfalls to the end and are lost. With respect to ourselves, this not only easily could happen, but also undoubtedly would happen. But with respect to God, it cannot possibly happen, since His plan cannot be changed. His promise cannot fail. The calling according to His purpose cannot be revoked. The merit of Christ, as well as His interceding and preserving, cannot be nullified, and the sealing of the Holy Spirit can neither be invalidated nor wiped out. So dito ay pinapahayag na dito nga lang nakasalalay ang ating pagtayo na walang kapintasan sa huling araw, dun lamang sa awa at biyaya ng Diyos. At kung tayo ay iwan sa ating sarili, hindi lamang madaling mangyari na tayo ay mahulog, kung hindi walang duda na tayo nga ay talagang mahuhulog. Pero dahil tayo ay nakaasa sa Diyos, sa Kanyang pangako, sa Kanyang katwiran, sa Kanyang katapatan, ay sigurado tayo na hindi mangyayari. Maging sa mga mananampalataya na nahulog sa pagkakamali, sa kasalanan, ay hindi titigil ang Diyos na sa Kanyang biyaya, sa Kanyang unang panawagan sa kanila, dahil siya nga ay tapat. Yun ang sinasabi ni Pablo sa verse 9, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Itong sinasabi niya na ang Diyos ang matapat. Siya ang mag-iingat sa atin. At kita natin na sinasabi ni Pablo ay give thanks to my God for you. Pero hindi siya nagbanggit ng kahit anong dahil ang gagaling nyo. No, I give thanks to my God for you dahil ang ayos ng inyong buhay. Kundi I give thanks to my God for you dahil sa Kanyang biyaya at dahil sa Kanyang katapatan hanggang sa huli. So dito nga ay iniimbita ni Pablo ang mga taga-Korinto na magkaroon ng pag-iisip na iugat ang kanilang lahat ng pag-iisip dito sa pagtingin sa biyaya ng Diyos. Naalala nga natin sa nakaraan nating pinag-aralang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia na sa kanyang panimula, wala siyang thanksgiving. Hindi siya nagbigay ng pasasalamat at yun ang kagawian niya sa lahat ng kanyang mga sulat ay meron siyang magsisimula siya sa pasasalamat sa Diyos sa biyaya na meron sa kanila. Pero nung sumulat siya sa mga taga-Galacia, dahil sila ay tumatalikod sa Ebanghelyo at dahil ang panganib doon, ang problema doon
ay na iiwan nila ang pananampalataya sa biyaya ng Diyos, ay hindi niya magawang magpasalamat. At ang ginawa niya sa unang 4 na chapter ay hinihimok silang muli na magkaroon ng ganitong pagtingin. Magsimula sila sa biyaya ng Diyos. Pero dito sa mga taga-Korinto ay ang nabalitaan niya na sila ay nagkaroon na nga ng ganitong mga matitinding problema, nakakaskandalong mga kasalanan. Pero habang nakikita niya, nang binanggit niya sa verse 2, that they are people who call upon the name of the Lord, na itong ang iglesia sa Corinto ay tumatawag pa rin sa Panginoon, at habang wala siyang, habang alam niya na ang mga taong ito ay sumasampalataya pa rin kay Jesucristo, kung saan-saan man napadpad ang kanilang buhay, na napunta man sa nakakahiyang kalagayan nung panahon na yon, ay meron pa ding pasasalamat si Pablo sa Diyos dahil meron siyang nakikita niya na sila pa rin ay nakakapit sa biyaya. At dahil doon meron siyang kumpiyansa na maging itong mga taga-Korinto ay patungo pa rin sa facing Jesus Christ guiltless on the last day. At makita nga natin yung pagkakaiba. Nung sumulat siya sa mga taga-Galacia, yung kalagayan ng mga taga-Galacia, sila ay papunta na maging isang kahanga-hangang iglesia sa mata ng mundo. Baka ang mangyayari, makikita natin na sila ang most religious, probably outwardly ay wala kang makikitang kasalanan. Dahil nga sila ay magiging seryoso sa kanilang pagsunod sa batas, sila ay nabubuhay na gusto nilang i-dedicate ang kanilang buhay na sumunod lamang sa mga batas ni Moises, pero ang nangyayari nga sila ay tumatalikod sa Ebanghelyo. Kaya nung ganun man ang itsura, napaka-convenient man na itong church na to ay magiging isang model citizens of the world na pwedeng gamitin, kita nyo ang bubuti nila, tapos pwede silang gamitin na panghimok ng mga Hudyo. Hindi ito ikinatuwa ni Pablo at hindi niya nakikitang ito'y ipagpasalamat. Pero itong mga taga-Korinto na kahihiya, na talagang nakasusuka ang kanilang mga pinagagawa, pero kay Pablo dahil nakikita pa rin niya ang biyaya ng Diyos, sila'y kumakapit at tumatawag pa rin sa Panginoon, buhay ang kanyang pasasalamat at pag-asa na sila ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos at haharap sa Diyos ng walang kapintasan sa huling araw. Ito ang Ebanghelyo na ating pinanghahawakan, na biyaya nga lamang ang ating pag-asa. Maging sa panlabas man, ikaw ay maging puspos ng paggawa, tulad ng mga taga-Galacia, mapuno ka ng sa batas, magmukha kang hindi ng skandalo sa inyong iglesia. Pero kung kayo'y tumatalikod sa Ebanghelyo at sa biyaya ng Diyos, nawawalan kayo ng pag-asa. Pero dito, mapunta ka man sa pinakamalalim na kasalanan, ganun kataas ang biyaya ng Diyos. Kahit yan ay may pag-asa pa rin, at si Pablo ay mukhang hindi nag-alala na sabihin, sigurado akong haharap kayo on the last day, dahil wala pa rin silang pagtalikod sa Ebanghelyo. Ganito rin sana ang makita natin, na ito nga ang tanging pag-asa natin, at kung habang nandito tayo sa biyaya lamang ng Diyos, sa Ebanghelyo, ay meron tayong dahilan ng pasasalamat at pag-ibig sa Kanya. Kaya kung meron man kaming kasama ngayon na hindi pa sumasampalataya kay Kristo, ito nga ang aming panawagan sa inyo, na hindi mo magagawang ayusin ang iyong sarili ng sapat, hindi mo matutupad ang hinihiling ng batas. Ang tanging pag-asa mo lamang ay ang ginawa ni Kristo, na siya ang tumupad ng batas para sa inyo at siya ang nagbayad ng kasalanan. At kung ikaw ay sasampalataya sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, buong buo at tiyak ang iyong kaligtasan. Kaya kami nananawagan din sa inyo na sana nga ay makita mo ang lalim ng biyaya ng Diyos kay Jesucristo. At ngayon sa ating mga kapatid na mga mananampalataya, sana nga ay magliwanag sa atin na sa ating buhay
na dadaan tayo sa mga kamalian, kasalanan. Nawa nga hindi tayo malayo doon sa katotohanan na ang tanging pag-asa natin ay ang biyaya ng Diyos. Dito nga sa talatang ito, simula verse 1 hanggang verse 10, ay 10 beses babanggitin ang pangalang Hesu Kristo. At dito makikita natin na kay Pablo, ang lahat ng ating pagpapala, ang lahat ng meron tayo, ay hindi niya maalis sa kanyang isipan na ang lahat ng ito ay kay Hesu Kristo. I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. In every way you were enriched in Him, in all speech and all knowledge. And yung pinatotoo sa inyo ay about Christ. At si Kristo mismo ang magsusustain sa inyo hanggang huli. So ito ay isang panawagan ni Pablo at pagpapakita ni Pablo na ang tanging pag-asa nga lang ng lahat ng tao ay si Hesu Kristo. At nawa nga ay hindi tayo mabulag dito ng kasinungalingan ng mundo o ng ating kasalanan at makita lamang natin na ang tanging pag-asa natin habang buhay ay Hesu Kristo lamang. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa lahat ng iyong biyaya sa amin. Nakikita nga namin na sa araw-araw ay ikaw ang nag-iingat sa amin, ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay. Ngunit kahit wala pa ang mga ito, Panginoon, dahil sa iyong ginawa sa pagpasugo kay Hesu Kristo, na siya'y mamatay para sa aming mga kasalanan at tuparin ang batas para sa amin, ay meron kaming sapat na dahilan upang habang buhay kami ay mamuhay ng nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Kaya nga turuan niyo kami, Panginoon, at samahan niyo kami sa araw-araw na ang katotohanan ng Ebanghelyo, ang kaluwalhatian ni Hesu Kristo, nawa ay laging maging nasa aming isipan upang sa lahat ng aming gagawin ay meron kaming pasasalamat at pagpupuri sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.